handa ka talagang maghintay. At maghihintay tayo hangga't pwede pa. Grabe, maghihintay tayo hangga't pwede pa. So, ibig sabihin, hindi ka magsasawa, nandiyan ka lang palagi, anytime na kailangan ka niya, anytime na meron kang time para puntahan siya, pupuntahan mo talaga. Grabe. So, ibig sabihin, ganyan mo kamahal si wifey. Siyempre naman. Agoy! Ginoo ko, shout out! So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU guys. And muli nating bibigyan ng reaksyon. Itong si Papa Edu po tungkol sa interview sa kanya ni Kuya Mel. And alam naman po natin lahat guys na lantaran na niyang pinangangalandakanan kung gaano niya kamahal si Biancy. Pero ang kakaiba dito guys ay yung pagiging consistent niya sa kahit sino ang mag-interview sa kanya ay pare-pareho lang ang kanyang sinasabi na talagang paninindigan niya or itutuloy niya ang EDSI maski pa mawala na ang love team. Hindi naman natin sinasabing aalisin na ang love team, pero siyempre darating at darating ang panahon na talagang matatapos din po Pero ang maganda dito ay willing siya and buo ang loob niya na ituloy ito, kumbaga, privately, kumbaga, silang dalawa na lang ni Biancy. At syempre, mapapanood pa rin naman natin yan kung ipo-vlog po nila. So, yun guys. And isa pa nakakatuwa dito is yung kanyang pagiging gentleman and humble na sa mga ibang kasagutan niya guys regarding sa inamin niya na mamaya na natin pag-usapan kasi mahaba na masyado yung intro natin guys. So, bago tayo tumuloy, syempre, wag natin kalimutan mag-thumbs up, At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin na rin po natin yung subscribe button na yan, tsaka yung notification bell, tsaka yung all. So yun guys, tuloy lang din po nating suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna yan ni Kuya Val Santos Watubang, Ate at the Vlogs, and syempre si Kalingap Rob. So guys, mega love shoutout sa inyong lahat na aking mga subscribers and Kalingap supporters. So tuloy-tuloy na, let's go! Po mga kalingap, si Papa Ed. Papa Ed yan, sinamantala ko yung pagkakataon habang break time muna natin. Yan, kasi di naman kaila sa'yo na alam mo kung ano yung mga issue ngayon na kumakalat patungkol dito sa mga lab team. Pero hindi natin itatakel yun, kundi yung kukunin ko lang yung iyong personal opinion regarding dito. Yan, kung sakali ba tanggalin ang lab team ni Kalingap Rob. May diretso agad Oo, di ba? Kung sakali lang Diretso. naman. Oo. Yung gusto mong mangyari sa lab team ninyo ay ipupurso mo pa rin ba kahit nawala na yung lab team? Hindi ko sinasabing mawawala yung lab team kung sakali lang naman na mawala. Grabe. So, ayan, intense agad ang first question Oo. So, kung kung mawala, ang stop na ni Kalingap Rob, Oo. syempre, diretso pa lang tayo sa ating ginagawang Paglingap. paglingap. Kaya, syempre, tawag dito, anong tawag nga doon? Anong English sa Parang kinakabahan. Wag mo na Englishin, Papa Eds. Diretsuhin mo na yan. Nasasabik na kami sa iyong kasagutan, ba? Hindi English yun sa yun nga, pag pursue sa pag-asikaso kay Biancy, Ayun. pag-support every Grabe guys. At kailangan pa talagang maghanap ng English word si Papa Eds. Kaya lang alam naman natin na yun ang sasabihin niya. And ina-expect na natin yun, di ba guys? At siguro kung hindi ganun ang sasabihin niya, maraming malulungkot. So, ayun, magandang balita ito na talagang itutuloy pa rin niya ang pag-support kay Biancy.
ibig sabihin, pag sinuportahan niya si Biancy, andun pa rin yung EDSI. So, tuloy natin guys. Alamin pa natin yung iba. Sa bawat sa bawat lakad niya at kung kailangan niya tayo. yung damdamin. Yan, yan. Pwede naman kung Uy. kung hindi man nakakasira sa kanyang mga pag-aaral. Pwede naman daw kung hindi makakasira sa kanyang pag-aaral. So, ibig sabihin nun, guys, kumbaga, ang laki ng respeto niya kay Biancy po, na siguro kung talagang darating ang panahon, pero wag naman sana, dumating ang panahon na sabihin ni Biancy na wag mo na ituloy kasi nakakasira ka na, nakakasagabal ka na sa aking pag-aaral. Malamang, hindi rin ito tuloy ni Papa Ed siguro, pero wag naman sana mangyari. Yun ay sariling interpretasyon ko lang, guys, sa kanyang sinabi po, So, ibig sabihin nun, talagang para sa akin din, ang ibig sabihin nun ay ganun kalaki yung respeto niya kay Biancy, guys. Why not? Oo naman. So, ibig sabihin na talagang pagpupursige mo, yung nararamdaman mo para sa kanya kahit wala na yung love team. Oo naman. Yun. Hindi naman to ako antabay lang naman ako, hindi naman ako masyadong tawag dito, hindi ko man siya pinipressure. Yes. Lang ako, nakaalalay lang. Yun, yung gustong-gusto ko ring marinig, guys, na hindi siya nagmamadali kasi nag-aaral pa nga si Biancy, di ba? So, yun naman ang pinaka-main na goal ng Kalingap din na makatapos sa pag-aaral si Biancy. So, okay lang din naman mag-antay basta sa ikabubuti ni Biancy, di ba, guys? So, Sala sa kanya. parang yung sinasabi mo, time will tell. Ayan. Yan. Kung ano talaga yung maging resulta, meron o wala mang love team, kung nandiyan dyan pa rin siya sa puso mo, itutuloy mo pa rin kung ano yung Kung nararamdaman mo. mapilit tayo, ako naman, maalaga naman ako Yun. sa mga friends ko, syempre, especially sa ating mga kagaya ni Biancy. Actually, guys, medyo matalinghaga si Papa Eds ngayon, Hindi niya dire-diretso na sagutin yung mga kasagutan ni Kuya Mel, pero sa dulo, kay Biancy pa rin yung bagsak. Pakinggan natin. Partner. At alam naman niya ng mga alam niya ng mga beneficiary ko. Yan. Kasama niya ngayon kung paano tayo ka-caring sa ating Wifey. sa ating wife. Yun. Hindi, isa magandang tanong. Intact pa rin ba yung nararamdaman mo Ay, sa grabe. kanya? Ang gandang tanong. Mahirap na. Uy. Tama. Mahirap medyo medyo ngayon busy siya kaya mahirap din siya hagilapin. Pero ayun, gumagawa na ako ng paraan para medyo Kita kayo, magkausap kayo, magkasama kayo. Sabi mo na ako sa boarding para mag-abot ng mga Kung anong anik-anik. mga kailangan, halimbawa pagkain or something. Wow, ang sweet naman. Grabe, guys, Kumbaga, hindi direct to the point yung kanyang kasagutan, pero parang ang ibig sabihin ni Papa Eds dito is hindi siya sumasagot through words. Kumbaga, parang ipinapakita niya dito, dinedemonstrate niya sa atin kung paano niya talaga inaasikaso si Biancy, kung gaano niya kamahal ito, through actions. Yun naman, talagang gumagawa siya ng paraan, guys, para dumaan doon sa boarding house ni Biancy para ibigay kung ano yung mga pangangailangan niya. Lalong-lalo na yung pagkain. Siyempre, alam naman natin kung ano yung paborito ni wifey, di ba? Ang pinakamamahal niyang Joby. So talagang yung bugso ng damdamin mo ay hindi na mawawala. Hindi hindi natin malalaman, hindi mawawala basta hindi pa tayo hanggat may laban pa. Laban lang. Laban lang. Yun. Actually, gusto ko rin yung sagot ni Papa Eds na yun. Na kumbaga, ay hindi siya sumasagot ng diretsahan po, na sinasabi niyang sigurado na. Wala siyang ganun Kasi anytime pwede namang may magbago, pero wag naman sana. Alam naman natin yun ang katotohanan sa totoong buhay po, na kahit anong oras may mga pwedeng magbago,
Pero dito sa NCU, huwag naman sana mangyari yun na may magbago sa kanila. Kaya, yun, ang sagot ni Papa Eds, hindi siya, hindi niya dire-direkta na sinasabi niyang, sigurado na yun. Kumbaga, hanggat may laban, lalaban. So, ibig sabihin nun, hindi niya iiwan si Viancy hanggat may pagkakataon. Di ba? Grabe. Handa ka talagang maghintay. At maghihintay tayo hanggat pwede pa. Grabe. Maghihintay tayo hanggat pwede pa. Ang lalim din ng sagot niya na yun, guys. Maghihintay tayo hanggat pwede pa. Ibig sabihin, hanggat hindi binabawalan ni Viancy or family ni Viancy o kung ano man dyan na pwedeng maging malaking sagabal sa kanilang pagmamahalan. So, hanggat pwede pa. Grabe, ano? Pero ano yun, totoo naman yun. Kumbaga, nagpapakatotoo siya sa kanyang mga sinasabi. Yun ang maganda dito. Hindi siya, walang halong yabang, walang halong ere, walang halong, yun na nga, kayabangan yung kanyang mga kasagutan. Nagpapakatotoo lang siya, guys. So, ibig sabihin, hindi ka magsasawa, nandiyan ka lang palagi, anytime na kailangan ka niya, anytime na meron kang time para puntahan siya, pupuntahan mo talaga. Grabe. So, ibig sabihin, ganyan mo kamahal si wifey. Siyempre naman. Ago! Panalo na, guys. So, yan na. Ano pa bang, ano pa ba yung kailangan nating i-expect? Ganun pala niya kamahal talaga si Viancy. Ang sagot, oo naman. Kumbaga, walang kagatol-gatol ang kanya sagot. Diretso ngayon. And ang gusto ko sa kanya ngayon, sa interview na ito, guys, yung kanyang ngiti, realistic. Hindi siya yung, hindi peke, yung kanyang ngiti, Kumbaga, habang tinatanong siya, parang nakikiliti rin siya pag si Viancy na yung pinag-uusapan. Grabe na to. To the max na talaga to, guys. Gino ko, shout out sa mga EDSenians dyan. Narinig niyo po, mga kalingap. So ngayon, doon sa mga issues ngayon na lumalabas, ikaw ba personal, Yan na naman. apektado ka pa? Hindi. Hindi. Kasi normal na yung ganyan. Dami naman ang gumawa sa amin ng ganyan. Mapasikat man no, hindi na vlogger. Totoo. Wala na, di na ako nakakaramdam ng kung ano kasi hindi naman mahalaga yung opinion nila Correct. Tama. Oo. Yung ginagawa mo, Kung si nasa Viancy tingin mong nagsabi, tama, oo. kung siguro si Lara ba na maapektuhan ako. Kung si Viancy maapektuhan ako. Yung taong mahalaga lang makakapekto sa akin, Yes. yung mga ibang tao na Galing. wala naman sa buhay kong parte. So, ibig sabihin, hindi mo binibigyan ng importansya yung mga taong nagsasabi ng kung ano-ano na kasamaan or kung ano-anong kasiraan sa mga ginagawa ninyo ni Viancy sa inyong lab team o sa kung ano man yung meron kayo, di ba? Oo, kasi bakit mo susundin yun? Kung yung taong yun ay ang gusto lang naman isirain ka, parang pinagbigyan mo lang sila sa gusto nila lalo. Correct. Pag-usapan naman natin ngayon. So yun, guys, simple lang naman kasi yan Kung yung tao na bumabatikos sa kanila, talagang totoo na talagang naghaharap ng maling gawain, dapat, bakit hindi niya tingnan yung mga ibang vloggers na napakarami nagkalat na puro kalokohan ang mga pinaggagawa, puro katarantaduhan ang mga pinaggagawa. Pero bakit hindi niya pinupuna? Bakit itong matinong channel ang kanyang pinupuna po? Ang ibig sabihin po, alam niyo na kung sino yung naglabas po ng issue, si Makaogag. Yun po, guys. So, ibig sabihin, talagang content lang yung hanap nun. And isa yung kalingap na napili niyang masukin dahil alam niya na maraming viewers ang kalingap. Maraming magiging concern sa ikabubuti po ng kalingap, no? So yun, totoo nga at talagang nakakuha siya ng maraming views. Kumbaga nagtagumpay siya doon. So ganun lang naman, guys Hindi siya, ibig sabihin, hindi siya totoong concern sa lahat na makakabuti or naghahanap siya ng mali. Kung totoong nabulal. Kung totoong naghahanap siya ng mali, unahin niya yung mga ibang channels na puro kalokohan ang ginagawa. Tuloy.
Yung, kamusta na kayo ni wifey? Okay naman po, wala namang ano, wala namang dati lang yun naman wala Masaya naman. Masaya naman po. And wala bang pasabog na Pasabog. Hindi ko wala Kasi pa. pag nakikita ko kayo sa Velvet Box grabe. Mhm. Nakinikilig yung puwet ko. Grabe. Grabe nanood ko pala. Oo eh. Lagi ako nanonood noon sa Velvet Box Uh-huh. Naman, so, ano lang, dati lang rin naman ang aming samahan. Sweet pa rin. Oo naman. Ay, Pagka kulang kami sa isa't isa, cool lang. walang ilangan. Grabe. As is na kayo, no? As is na kayo at saka palagay na yung loob nyo sa isa't isa. At is, kumbaga. Saka yung kumbaga ba alam niyo yung limitations niyo sa bawat isa, yung respeto niyo sa bawat isa. Yun, na maganda ron. So, ayan, maraming salamat yan. Sana wag magbago yung pagtitinginan yung dalawa. Sabi ko nga, 'di ba, magnininong ako diyan. Uy, Hindi ko alam kung saan ako magnininong, basta magnininong ako diyan. ayos. Ano masasabi mo sa mga patuloy na tumatangkilig at nagsusuporta sa inyong love team? Syempre, salamat po sa lahat ng mga supporters natin dyan since day one ng EDSI at iba pa. Grabe po, no? Tumagal tayo nito, magdadalawang taon na tayo na sa tambalang ito at syempre hindi ko po masasabing magiging ganito ako successful kung ano po. Syempre wala yung suporta nyo, wala si PNC at maraming salamat po. At yan, syempre bilang ganti po, ito po mas bibigyan pa kayo ng mas marami pang masasayang episode. Good. Kaya po syempre, sana po ay magpatuloy pa yung ating samahan hanggang tumagal pa. Masasabi mo ba yung tandem yung dalawa yung inyong chemistry or yung pagiging love team ninyo ay blessing from God? Yan, naman. gusto ko yung isasagot niya dyan, guys. Dahil sa kanya, sa samahan namin na ginawa ni Kalinga Prab sa NC, ay syempre yung akin, marami akong Na-gain. na-purchase, na-invest sa sarili ko sa Personal. yung mga gamit ko, yung mga kutso ko, yung mga ano pa. Yan Mga lupain ko na nung day one ba, ini-expect mo ba na ganito ko kayo magiging kapopular sa social media? Hindi. Kasi syempre ilang beses tayo na love team. Hindi ko alam. Noong una, kasi may nadadagdag na supporters. Noong una, syempre, kasi nasakto lang. Tapos yung kay Reyna, kay Erica. Gada taon, syempre, iba-ibang partner natin. May dumadagdag na supporter. Hindi naman ganun kadami. Pero, nakakatulong. So, Pero gaya nitong sa EDSI, gawa nung siguro sobrang tagal na. Madami na rin sa mga sa atin, mga fan na tumangkilig. At saka ito yung pinakamatagal mong love team, ano? Ito talaga, kasi karaniwan yung love team na pinakamatagal ko dati kay hindi man love team kay Reyna, sa tambalan lang sa mga. Tambalan. Yes, totoo yan, na hindi love team yung kay Reyna, guys, no? Kasi meron akong napanood na video clip, dumaan lang sa TikTok. Kumbaga kasama ni Reyna yung kanyang, yung sinasabing wakwak, hindi ko alam kung anong pangalan nun. Kumahain sila, and then biglang nagsalita itong si Reyna, naalala niya bigla ang kanyang Kuya Edo daw, dahil doon din daw sila kumain sa restaurant na yun, no? And masakit daw sa dibdib. Natawa ko dun sa ni Reyna na yon. Ang tawag niya kay Edu, Kuya Edu. So, maski si Reyna, alam niya na talagang magkapatiran yung kanilang tandem doon. Hindi po yun love team na marami nagkakamali dati na ginawang love team daw yon. So, mali po. Kahit si Reyna ay hindi pa siya ganun kagaling at that time, no? Nung mga panahon na yon, ay alam niya na magkuya sila ni Kalingap Edu. So yun, guys. Siguro pag dumaan sa wall nyo, mapapanood nyo rin yun.
Parang kasi, yung isa pa yun, di ba? Parang ano yun eh, parang binigyan ng ibang meaning din yun ng mga lang kami nun talaga. nakikriticize eh. Iba ang gusto ng mga fans na masyado silang ano eh. Totoo yun. Yun. Pero matagal din yung Aaron, halos mag-isang taon din yun. Mm. Tapos ito pinakamatagal, mga isang taon at kalahati na kami. Pero still going strong. Oo. At yun dahil doon, marami akong natulungan din, siyempre sa... Ayun nga, nakikita ko nga sa mga vlog mo. Kasi nakasubaybay din ako sa'yo sa mga pag-charity mo, no? Believe nga ako sa'yo. And so yun guys, so sasagutin ko lang muna yung sinasabi ko kanina ano na yung pagiging humble ni Papa Edu at pagiging honest niya dahil sa dahil sa love team po nila ni Viancy, talagang naging malaking tulong sa kanyang channel yon. Lumaki ang kanyang channel, so nakakapagbigay siya ng mas marami doon sa kanyang mga beneficiaries, and ganoon na rin sa kanyang sarili, nabibili niya yung kanyang gusto at yung sa abot ng kanyang kakayahan po at kagaya nung pagbili niya ng coach niya, in cash po yon, hindi po yun hulugan, and wala rin po yung sponsor. Talagang sarili niya. So yun po yung kanyang hindi niya ikinakaila na malaking tulong ang love team po nila ni Viancy. So yun, yung iba kasi alam niyo na, hindi naman sa kalingap siguro, pero yung iba ayaw nilang tanggapin na malaking tulong yung nakakasama nila or nakakapartner nila. So yun, dito iba to eh. Kahit ikaw lang mag-isa, talagang lumalakad ka, nakamotor ka lang, lumalakad ka talaga. Nung nagpunta ako sa isang lugar, ay galing na dito si Kalingap Edu. Kilalang kilala ka dyan sa Metua ka. Sa may, Grabe. yung papasok, yung sa may papunta. San Pascual. Sa San Pascual. Kilalang kilala ka doon. So sabi ko, ibang klase talaga to si Edu. So, kaya nga, ako naman, nai-inspire ako. Pag napapanood kita, nai-inspire ako. Kahit na wala akong views, diretso lang ako sa paggawa ng mabuti, pagtulong sa paraan na kaya ko. Yeah, so maraming salamat sa iyo, Papa Eds, na pinagbigyan mo ako sa interview. Ito sana maulit ito ulit. Interviewin kita ulit dahil ito yung minsan hinahanap sa akin ng mga nag-note sa akin, yung pag-interview ko sa iyo. Yan, maraming salamat ulit sa iyo. Kay Viancy ba, kay YP, wala ka bang i-message? Message ko ay sana ay sana ay pagputihin mo sa iyong pag-aaral, at siyempre yan ang natin sa iyo, magiging Pinakamalaking achievement. parang achievement, Yan. siyempre ang Kalingap. Correct. At yan, pagbutihin mo lang, magpakabait ka lang palagi, at para siyempre mas maging mas marami pa pang maging tumangkilik sa iyo, sa atin. Yes. At siyempre, kung may ka pa, may mga ibang may mga problems ka, siyempre andito lang kami. Grabe. At support lang lagi ako sa'yo. Ingat ka dyan palagi. Walang iwanan. Siyempre. Walang iwanan, guys. So yun, grabe, kumbaga, simple lang kanyang mga sagot. Pero yung pagiging consistent niya, yun po yung nakakatuwa, guys. And yung pagpapakumbaba niya sa kanyang mga kasagutan, na walang kayabangan, hindi niya sinasabi na sumikat ang EDSI dahil sa kanya, hindi. Wala siyang ganun eh. Kumbaga, bagkus, sinabi pa nga niya na malaki ang naitulong ng tandem nila or ng lab team nila ni Viancy para lumaki yung kanyang channel at lalo siya nakakatulong po sa mga beneficiaries, and ganun na rin sa kanyang mga personal na pangangailangan. So yun, grabe po So wala na talaga itong guys. Wala na makakapigil talaga kahit pamawala ang love team pagdating ng araw, tuloy-tuloy pa rin pala si Papa Eds. So yun ang pinakamagandang balita dito, guys. So grabe. So thank you muli sa inyong lahat sa pagsama sa akin dito. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And guys, magkita-kita tayo ulit sa akin susunod na upload. And huwag po natin kalimutan magtapos. Kayo lang po ang hiling ni Batang LU sa inyo. And God bless po sa lahat. Bye-bye po muna pansamantala. Bye.